Now, ito pa rin na nakita talaga yun, no? Itong sinasabi sa mga kaalim na Iglesia ni Cristo na ipinangaral nila na si Felix Manalo raw ang huling sugo. Atin itong sasagutin, no? Na kahit masakit, pero hindi tayo mga kasangan. Sinasabi nila, no? We believe that the late Brother Felix Manalo is God's last messenger. Grabe, no? He was the fulfillment of the biblical prophecies concerning the messenger from the past. Na tinalakay o binanggit sa Revelation 7 to hanggang 3. Who would preach to God's sons and daughters in these last days? Isaías 43:5, 6, Isaías 46:11, Isaías 41:9 hanggang 11. So nakita ninyo ang kabalututan dito, mga kapatid. Sinasabi nila na si Felix Manalo ang fulfillment sa prophecy na binanggit sa Revelation 7:3. Pero bakit umatras sila sa Old Testament? Kung si Felix Manalo ang binanggit sa propesya o sinabi sa 7:3 sa Revelation, so hindi sila mag-quote sa Old Testament. Kasi ang New Testament ay ang katuparan sa Old Testament. Ang Old Testament ay prefigure of the New Testament. So kung mayroong prophecy sa New Testament, ay yung darating na panahon yan. Hindi kayo bumalik sa kita niyo, kabalutan, no? Pero dahil hindi ako bumalik pa. Pakibalik ka na. According sa mga Iglesia ni Manalo, we believe that the late Brother Felix Manalo is God's last messenger. Last messenger. He was the fulfillment of the biblical prophecies concerning the messenger from the far east, which is stated in the Revelation 7:3. So, kung totoo na siya ang last messenger na binanggit sa pahayag 7:3 o sa gipadayag 7:2, so, doon sila sa huling araw magsasabi o mayroon silang kasulatan na patulad ng Mormons na mayroong Third Testament. Pero bakit umatras sila sa Old Testament? Okay. Baluktot, no? Baluktot. Okay. So, malinaw na linlang or binaluktot ang banal na kasulatan. Parang inikot lang, no? So, pero ating tingnan mga kapatid, kahit binalutot nila, atin pa rin lilinawin. Now, tutuwa na si Felix Manalo ang sinasabi sa Revelation 7:3? Ang sagot, hindi. 7:3, nag-quote siya sa panahon ni Propeta Isaias. So, parang binaliktad niya. Ang New Testament parang Old Testament. Ang Old Testament parang New Testament. Ang mabuti nilang gawin, magsundong sila sa Mormons na mayroong Third Testaments, mayroong Old First, New Second, at mayroong Third Last Judgment. Yan ang sa mga Mormons. Now, totoo ba na si Felix Manalo ang binanggit sa 7:3? Ang sagot, hindi. Kasi ang sinabi sa 7:3 ay angel. At upang mabigyan pa totoo ni Felix Manalo, sinasabi or itinuturo niya na siya ay angel. At yan tayo makatawa. Now, ating sa'yo mga kapatid ang 7:3 sa payag. Upang maintindihan natin kung ito ba ay patungkol sa tao. No? Ito ba ay patungkol sa tao? Ito ang sinabi. Unya, nakita ko ang laing anghel na mikayab gikan sa sidlakan na may patik sa buhing Diyos. So, bakit binanggit nila ito? Kasi ilang i-coincide sa Old Testament ang salitang sidlakan.
at dinagdagan nilang far. Ito ang sinabi ha. Unya nakita ko ang laing anghel na mikayab gikan sa langit. Agikan sa sindakan na may patik sa buhing Diyos. Ito na, conflict na sila. May patik sa buhing Diyos. Misinggit siya ato sa upat ka anghel na gihatagan sa Diyos sa daom, sa paglaglag sa yuta o sa dagat. Miingon siya, ayaw pasipadi ang yuta, ang dagat, o ang kakahuyan, hangtod nga ang mga sulugoon sa atong Diyos, kapatikan namo sa ilang agtang. Kapatikan namo sa ilang agtang. At ito mga kapatid ay pinahayag dahil ito ang ibig sabihin sa prophecy na binigay ng Diyos ni Propeta Ezekiel. Remember ha? We always remember mga kapatid na ang Old Testament ay salita ng Diyos sa pamagitan ng mga tao, sa kanyang kultura, sa kanyang pag-intindi, at sa kanyang paraan sa pagsusulat. Ating basahin ang Hebrew 1:1. Basahin mo na ha. Hebrew 1:1. Ito ang sinabi. Sa karang panahon, misulti ang Diyos ngadto sa atong mga katigulangan, pinaagi sa mga propeta, sa makadaghan o sa nakalain-laing mga pamagi. Sa karang panahon, misulti ang Diyos ngadto sa atong mga katigulangan, pinaagi sa mga propeta. Ibig sabihin, ang Old Testament ay salita ng Diyos na ating nababasa sa pamagitan sa pagsulat ng mga propeta gamit ang kanilang kultura, kaalaman, at kaalaman at sa kanilang pag-intindi. Yan mga kapatid. Apan ining katapusang mga adlaw, misulti siya kanato binagi sa iyang anak. Ibig sabihin, ang New Testament ay salita ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Now, so ano ba ang ibig sabihin sa pahayag 7:2 hanggang 3? Na sinasabi dito, so ang sagot na sa sinasabi na si Manalo, Felix Manalo, ang last messenger, ang sagot ay mali kasi ang sinasabi dito ay anghel. At ating isunod yan mamaya na si Felix Manalo ay nagsasabi na siya ay anghel upang mabigyan natin kalinawan na yan ay kasinungalingan. Ito bingon siya, ayaw pasipadi ang yuta, ang dagat o ang kakahuyan, hangtod na ang mga sulugoon sa atong Diyos, kapatikan na mo sa ilang agtang. Natupad na ba iyan? Natupad. Hindi tayo mabalik ha. Kasi ang propesya sa Old Testament ay parang binago dito. At ang katuparan ay ang nangyari ngayon na mayroong ang Iglesia na itinayo ng Panginoon Hesus ay kinukrusan o lagyan ng tanda ng cross ang noo sa panahon ng baptism. Ipinayag na ba yan sa Old Testament? Ating basahin mga kapatid. Ating basahin ang Ezekiel, ito tayo sa Kristohanong Katiling Bible. Okay. Ezekiel 9:3, 4 hanggang 6. So, ating lilinawin upang makatulong tayo sa ating mga kapatid na nasa mga sikat. Okay, Ezekiel 9:4 hanggang 6. Ito ang sinabi. Mingon siya agi sa tunga sa siyudad sa Jerusalem ug markahi sa cross ang agtang sa mga lalaki nga nangupaw og nagagulo tungod sa tanang kangilad nga nahimo ni dinhi. Nadungog ko siya nga miingon sa uban, karon makaagi ka sa siyudad, sunod niya o pamatya sila, ayaw tanaw nila sa kaluoy, ayaw pakita og kagop ining tanan sa mga tigulang, sa mga lalaki, sa mga batanong lalaki, sa mga birhen, sa kabataan o sa kababaynaan, apan ayaw tanduga ang dunay timaan sa cross. Itong prophecy mga kapatid ay natupad sa ginawa
ginagawa ng mga anghel. Ating balikan ang pahayag. Ang pahayag, City 2:3 o sa City 3. Okay. Ito ang sinabi. Bingon siya, iyo pasipadi ang yuta, ang dagat, ug ang kakahuyan, hantod na ang mga sulugoon sa atong Diyos, kapati ka namo sa ilang agtan. Kailan ito nangyari? Nang itinayo ng ating Panginoong Hesus ang kanyang iglesia. Dahil tuwing magbautismo ang iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus, ay krusan niya ang noo o krusan sa mga pari ang noo sa bautismohan o sa tao na bautismohan. So, natupad. Ibig sabihin, ang simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus ay ang katuparan. Pero upang mas malinaw pa, ituloy natin sa 9. 7 gihapon ha? Sa talata 7 ng gihapon. Talata 7 pa rin. Sa 9, dito malilinaw natin mga kapatid na kabalututan o kasinungalingan ang sinasabi ni Felix Manalon, ang anghel dito sa 7:3 ay siya. Ito ang ating lilinawin. Tapos nini nakita ko ang dakong panon sa katawhan na walay makaihap. Gikan sila sa nagkalain-lain nason, banay o katawhan o nagbarog sa atubangan sa trono o sa nating kanino. Nagbiste sila puti o nagbit-bit o mga palwa. Mga kapatid, ito ang mga tao na napatikan sa kanilang noo. Ating balikan ha. Nagbiste sila puti o nagbit-bit o mga palwa. Ang tanong, anong rin ngayon sa buong mundo na bawat taon magbit-bit sila ng mga palwa, magdadala sila ng mga lukay? Wala iba kundi ang iglesia na tinayo ng Panginoong Hesus. Suggest, ito ang sinasabi. Nanginggit sila sa paglingon ang atong kaluwasan na gikan sa atong Diyos na naglingkod sa trono o gikan sa ating kanino. Sumigaw sila ng ating kaligtasan ay nagmula sa ating Panginoong Diyos. Sino sila? Yung mga taong nagdadala ng lukay bawat taon. At anong reliyon yan? Walang iba kundi ang Iglesia Katolika. Bakit? Kasi yan ang Iglesia na pinamumunuan mo. Unang pinamumunuan ni San Pedro. Kasi si Pope Leo XIV ika-267 na. 67 na. Now, so malinaw na kung ang anghel dito ay isang tao na walang iba kundi si Felix Manalo, bakit dito sa 9 kontradik ang kanilang ipinangaral? So, maluktot. Now, bakit hindi natin mapaniwalaan na ito ay si Felix Manalo? Kasi si Felix Manalo ay tao. Ang sinasabi dito, anghel. Ang ating basahin ang Hebro 1:7 na ang anghel ay espiritu o tulad ng hangin. So, at ang anghel ay heavenly creature. Sila ang mga likha ng Diyos sa kanyang kalayaan o sa langit. So, ibig sabihin, ang sinasabi sa Pahayag 2:3 ay galing sa langit. Kasi ang anghel ay tinitingbalgan sa langit or ng espiritu na creature. Walang katawan na likha. At ibisahin mga kapatid, ang Hebro 1:7. Ito ang sinabi. Hebro. Okay. Sandali. Hebro 1:7. Mao kini ang giingon sa Dios bahin sa iyang mga anghel. Giimo sa Dios na sama sa hangin ang iyang mga anghel. So ang anghel ay espiritu tulad ng hangin.
So, hindi si Manalo ang ibig sabihin sa Pahayag City Dos Tres kasi si Manalo ay tao. Grabe, no? Balaktaw. Or mali. Mali. So, kung si Felix Manalo pa ang ibig sabihin sa Pahayag Dos Tres, bakit hindi siya angel? Pero dahil upang mabigyan nila patutuon na si Felix Manalo yan, itinuturo ng sikta, Iglesia ni Cristo na si Felix Manalo ay angel. Pero ang tanong, totoo ba na siya ay angel? Hindi. Kasi siya ay tagalupa. Ang angel ay tulad ng hangin, walang katawan. At nasa kariyan na ng Diyos. Pero si Felix Manalo. So, malinaw na kasinungalingan. Now, tatalakayin natin mga kapatid ang kanilang ginagamit sa Old Testament. Grabe, no? Ang Old Testament, prefigure sa inyo. Ang nyo, fulfillment sa all. Ibig sabihin, kung mayroong prophecy sa inyo, huwag mo nang gamitin ang all. Na ipinahayag mo sa pamagitan ng all na kayo ang sinasabi sa prophecy sa inyo. All. Pero ating talakayin. Ito ang ginagamit nila, no? Isaiah 43:5 hanggang 6. Pwede ba sa'yo? Kung papasama, no? Sorry. Isaiah 43:5 hanggang 6. Ito ang sinabi. Natingala ako nga walay mitabang kanako. 43. Actually. 43. 5-6. Busayaw kahadlok. Kay mag-uban ako kanimo. Kuhaon ko ang imong kaliwat gikan sa sidlakan. Gikan sa sidlakan. Ang akala nila Pilipinas. Old Testament ito, ano ba ang sidlakan sa panahon niyon? At ano ba ang lugar na ang mga Israelites ay naging alipin o ano bang gidaog-daog? Babylonia mga kapatid. Ating masahin ha? Ating tuloy. Busayo kadno kay mag-uban ako kanimo. Kuhaon ko ang imong kaliwat gikan sa sidlakan o sa kasagpan. O sa kasagpan ba? Pero kanina, sindakan lang. Digumon ko kamo. Ingnon ko ang amihanan, ihatag sila kanako. Konsultihan ko ang habagatan, ayaw sila pugdi. Dada ang akong mga anak lalaki, gikan sa layo. O ang akong mga anak babae, gikan sa kinasuokan sa kalimutan. Malinaw na natin nabasa sa Pahayag City 9 na ang sa katawan ng Diyos na walang makabilang ay nadadala ng lukay. Mayroong panahon na magdadala ng lukay o bawat taon magdadala ng lukay. So, paano tayo maniniwala sa ginagamit niya? Pero ang tanong, sino ba ang ibig sabihin ng Diyos sa propesya na ipinayag ni Propeta Isaias? Atin niyang sasagutin, no? Okay, pero basahin mo na ang Isaiah 46:11. Ito na, ang ibong mandaragit. Sino ba siya? Ating tatalakayin din niya, no? Ito, gikan sa sidlakan. Kasi ang alam nila, Pilipinas ito. Gikan sa sidlakan, magtawag akong tao. Musakdop siya daw manom. O kuhaon niya ang akong o buhaton niya ang akong lanaw. Ako'y nagsulti nini o matuman ngayon kini. So, Old Testament ha? Ito ba ay natupad na? Yes. Atin niyang lilinawin, no? Ito pa, Isaiah 41:9 hanggang 11. Ito pa rin ang ginagamit nila. 41:9 hanggang 11. At basahin mo, kung mayroong iglesia ni Manalo na makapanood, para matuwa sila na binasa rin natin. Ito ang sinasabi, gikuha ko ikaw sa labing layong dapit sa kalibutan. Akala nila Pilipinas. Hindi pa, wala pa Pilipinas dito, no? O gitawag ikan sa kinasuokang bahin ni ini o giingnan, ikaw akong alagad, gipili ko ikaw o dili ngayon isalikway.
Suggest. Ayaw kahadlok kay maguban ako kanimo. Ayaw ka malaka kay ako. Mao ang imong Diyos. Lig-onon ug tabangan ko ikaw, panalipdan ug luwason. Pakaulawan ko ang tanan nga nasilag kanimo ug mga matay ang makig-away kanimo. Basin ha, makig-away. So, mga kapatid, ang mga ipinayag dito ay hindi patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Ang ipinayag dito ay kaligtasan sa pagiging alipin. Pero upang maintindihan, ating ibabasahin, step by step tayo, no? Okay. Okay. So, okay. Upang malinawan tayo, no? So, okay. Sino ba ang ibong mandaragit? Okay, basahin na. So, ang sinasabi sa Isaiah 46:11 mga kapatid, ay isang tao na magaling sa gubat, na walang iba kundi si Cyrus. Hindi si Felix Manalo. No? Ating basahin mga kapatid, ang Isaiah 45:13. Na ang binanggit dito na tatawagin ng Diyos ay isang mandirigma na magbigay kaligtasan sa mga Hudyo sa kanilang pagiging alipin, particularly sa Babylonian. At basahin ha, Isaiah 45:13. Ito ang sinasabi. Ito. 13. Ako'y nag-agni kang siro, Cyrus. Ako'y nag-agni kang siro, anong tumano niya ang akong mga tuyo. O ipahamtang o pagpahamtang sa hustisya, patagon ko ang dalan nga iyang anggian, tukuron niya pag-usap ang akong syudad, ang Jerusalem, o buhian niya ang nabihan kong katauhan, buhaton niya kini dili tungod kay gisuhulan siya, nag-ingon ang Ginoo nga labing gamanan. So sino ang tao na binanggit sa Isaiah 46:11 na ibong mandaragit? Ang sagot, si Cyrus. Kasi si Cyrus, mga kapatid, ay patungkol sa digmaan, naglit siya. Walang makatalo sa kanya. Kaya ginagamit siya ng Diyos upang mabigyan ng liberasyon. In other words, kaligtasan ang mga Hudyo na naging alipin sa ibang lugar o ibang bansa. Yan, mga kapatid. Ito ba? So, hindi totoo na si Felix Manalo yan kasi nangyari na yan, no? Nagawa na. Okay. Sa 45:1, ito pa ang sinasabi, no? 41:3 ito. Sa 45:1, ating basahin. Mao kini ang giingon sa Ginoo kang siro na iyang gipili o iyang gipadala aron pagbuntog sa kanasuran o pagbukan sa mga ari, pag-abli sa mga gangaan, o dili na kini silhan. Ang Ginoo miingon kang siro, bago na ako kanimo, o patagon ko ang kabukiran. Dumukon ko ang mga puntahan na tumbaga, o balion ko ang mga trangkang puntaw. So si siro, mga kapatid, ang ginamit sa Ginoo upang mabigyan ng kaligtasan o liberasyon ang mga Hudyo na sangkatauhan ng Diyos sa lumang tipan. So, ang silakan, mga kapatid, sa panahon yan ay hindi Pilipinas kasi Old Testament yan. Ang silakan na binanggit yan ay yung sa ngayon, yung noon, Persia. At mayroon pang iba na ngayon ay Iran at saka Iraq. Yan, mga kapatid, ang sinasabing sidlakan or country size. So, paano natin ito pa, ibong mandaragit
na ang ibig sabihin ay mandirigma. At ang kanyang layunin o ang kanyang gawin ayon sa utos ng Diyos ay bigyang liberasyon ang naging alipin niyang katawan. Hindi patungkol sa reliyon. Kasi si Felix Manalo ay hindi siya mandirigma, kundi siya ay preacher sa kanila. Hindi para sa atin kasi hindi man siya na preacher. Sa kanila siya ay preacher. So, hindi siya ang ibig sabihin sa Old Testament na tawagin ng Diyos upang bigyang kaligtasan ang kanyang kasanatuan na naging alipin. So, malinaw, no? So, mga kapatid, ang pangyayari na yan ay nangyari or ang propesya na isinulat ni Propeta Isaias ay naisulat noong 740 to 680 BC before Christ. Imagine, pero baka mayroong nalito, no? 740 to 680 BC. Kasi mga kapatid, ang pagbilang ng mga taon before Christ is from the top down to the bottom. For example, ngayon 2026, kung ang old system of counting OBS ang ating gagamitin, next year 2025, next another year 2024, that's the type of counting of years before Christ. Kaya dito sinasabi sa history, so ang propesya ni Propeta Isaias ay isinulat noong 740 to 680 BC. At ito'y natupad matapos lumipas ang 104 years. Kasi ang pagbigay ni Cyrus ng kaligtasan sa mga Hudyo sa pamagitan ng pagdigmaan ay nangyari noong taon 576 BC. So, paano? Balik ka na, ang taong tinatawag ng Diyos na sinasabi niyang ravenous bird ay mandirigma, hindi preacher. Kasi sa Old Testament, wala pang pangaral patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Wala pa. Noon lang yan sa New Testament ang patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. So, paano natin na mapaniwalaan? So, baluktot now. If we read the history, makikita natin na si Cyrus ang ibig sabihin sa Isaiah 46:11. Kung tingnan natin ang history sa Old Testament. Now, so, okay. So, si Cyrus, ginagamit siya ng Diyos kasi siya ay kung sa natag ng lubat, digmaan, siya ay batid master siya, kaya kilala siyang dati. So, si Ciro, kinilala siyang David King, no? Kinilala siyang King of Persia, kinilala siyang King of Asyan, King of Media, King of Babylon, kasi itong mga lugar na ito, bansa or parang bansa ay kanyang natalo sa digmaan. King of Samir al-Akkad, King of the four corners of the world. Yan si Ciro. At ang Paris, mga kapatid, layong silangan, ito na naman, patungkol tayo sa sinasabi nilang Paris na kinukot nila sa aklat o sa translation na tinatawag na Mumbat translation. Ito So, ang ibig sabihin sa Isaiah 46:11 na tumawag ng tao sa layong silangan ay hindi ang Pilipinas. Yan mga kapatid, kasi ang Pilipinas wala pa sa panahon yan. Ang mayroong tao sa panahon yan ay yung mga malapit lang na mga country. Tulad ng China, Spain, yan.
Dahil ang Spain ay Australia rin, no? Dahil ang Spain ay mababasa natin sa Bible. Kasi even sa wala pa ang Panginoong Isus naging tao, nandyan na ang Spain, nandyan na ang Italy, nandyan na yan. Okay, basahin ha? Ang Roma 15:20. Nasa Bible ba ang Spain? At basahin. 24 brother. Naglawag ko nga mahimo ko na kinikaroon. Muhapit ako diya sa akong pagpaingon sa Espanya. Malinaw. So, ang Far East, sinasabi nila ang Far East ay hindi patungkol sa Pilipinas. Kundi patungkol yan sa Persia. Kundi kung kalimot, sorry na. Pero hindi yan sa ano, mga search ha, pakibalikan ng search, nalimutan ko kasi kung ano pa ang nandyan sa East sa panahon sa Old Testament. Nakakatawa kung sabihin natin na Pilipinas, no? So, okay. Before the birth of Christ, no, BC, the East, primarily the ancient Near East of parts of Asia, was home to serve of the world's earliest and most provincial civilization, which evolved from city-states into large temporal empires, or empire. Here are the major countries, empires, and civilizations that existed in the East before Christ. Mesopotamia. Ano pa? Modern day Iraq, yung Persia, Syria, Kuwait, yan ang mga lugar na tinatawag na nasa East noon. At kung sabihin pa, pan-East, hindi ang Pilipinas. Kasi East yan sa mga bansa doon. Hindi pa kasali ang mga bansa na hindi pa na-discover. So, pero dahil mayroong mga tao na hindi na mag-aral, kaya nadala sa maling aral. So, yan mga kapatid, no? So, okay, ito pa. So, hindi mapaniwalaan na Pilipinas at siyempre, no? Pero sinasabi ni Felix Manalo na Pilipinas upang makuinsan niya na siya ang last messenger. Pero tinalakay na natin na hindi siya, no? Now, ginagamit nila ang Mupat Bible. Ngunit ang salita Far East ay hindi mababasa sa isang verse. Hindi yan makita natin sa isang verse. Sa lahat ng mga salin ng banal na kasulatan, walang makikitang Far East. Maliban sa kang Mupat. Si Mupat ay isang membro sa Presbyterian Church. Protestante siya. Mayroon siyang salin. At sa kanyang salin, inilagay niya ang salitang Far East. Kaya ito ang ginagamit na sa sikta ni Felix Manalo. At ito ay nagawa lang noong 1923. Imagine! Kailan na translate into Latin, into English. Sa English, 1609. Hanggang Mupat, 1923. Kaya sa mga ahid na mga translation sa banal na kasulatan, una, hindi makikita ang salitang Far East sa isang verse. Hindi. Kaya, baluktot ang sinasabi nila. No? Okay. So, si Mupat ay kaanib sa Presbyterian Church na itinayo ng isang pare na si Janos noong 1560. So mali ang translation ni Mupat, no? Mali ang translation ni Mupat kasi kahit sa King James Version o anong sali ng Bible sa mga Protestante, hindi mababasa sa isang talata, isang verse ang salitang Far East. Hindi yan, no? Hindi yan makita, no? Maraming, kahit anong mga translation, maliban sa kang Mupat, no? So, ang kakibalikan, ang sinasabing malayong silangan kung saan nakatira si Zero na tinatawag ng Diyos upang magamit niya
na mabigyan kaligtasan ang kanyang sa katauhan na mga Hudyo ay nakatira sa Persia. Ang Persia ngayon ay ang Iran. At ang Iran ay isa sa mga bansa na nasa sa panahon sa Old Testament. So, paano natin mapagniwalaan si Felix Manalo? Kaya, ito so, according sa Wikipedia, saan ba ang Persia? It is in southwestern Asia, in between Iraq and Afghanistan. So, sa Asia. At yan ay, dahil hindi yan sa Far East, walang salin maliban sa Mupat na nagsasabi na Far East, wala. Kahit kahit mga peke na mga translation, walang mababasa natin na Far East ay isa ng salita, ay isa ng verse. Okay, so malinaw, no? Malinaw na mga kapatid na panglilinlang lang ang sinabi ni Felix Manalo. Now, so malinaw na ang imong mandalagit sa Isaiah 46:11 ay si Ciro. Kasi si Ciro ay isang mandirigma, isang hari batid sa digmaan. At ang layunin ng Diyos upang gamitin si Ciro parang mabigyan ng liberation or kaligtasan sa pagiging alipin ang kanyang sangkatauhan. So, hindi preacher ang tinatawag ng Diyos sa propesya ni Propeta Isaiah, hindi preacher. Kasi sa propesya, sa Old Testament, hindi pa ipinangaral ang kaligtasan ng kaluluwa. Una pa. Pero si Manalo, anong ipinangaral niya? Kaligtasan ng kaluluwa. So, hindi siya ang ibig sabihin sa Isaiah or sa Isaiah 46:11. So, hindi mapaniwalaan, no? Pero kasi sikta, kaya ipinangaral niya. Ito pa ang sinasabi ni Felix Manalo, na siya raw ang magtayo muli sa Iglesia ni Kristo. At upang mabigyan niyang patutuo na siya ay magtayo muli, sinasabi niya na ang Iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus ay na-apostasi. So, malaking kasalanan. Kasi ang Iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus ay hindi kailanman maging apostasi. Bakit? Ang Panginoong Hesus, kahit ipinadala na ang Holy Spirit upang gumagabay sa simbahan, nandyan pa rin. Ngunit, ang Holy Spirit na ang magsasabi sa simbahan na ito ang gawin mo. Pero ang Panginoong Hesus, bilang Diyos, ay gumagabay sa kanyang simbahan na kanyang katawan. At ibig sabihin mga kapatid, ang sa Matthew 28:20. Upang maintindihan natin na kasinungalingan ang ipinayang ni Felix Manalo na ang tunay na Iglesia ni Cristo ay na-apostasi. Ibig sabihin na nawala sa katotohanan. Ito sa Matthew 28:20. Totoo ba ang sinasabi sa mga sikta Iglesia ni Cristo na na-apostasi ang unang Iglesia ni Cristo? Yan ay kasinungalingan. At ibig sabihin, simulan natin sa 19. Busa ka nakaw kamong atos ng katawan sa tibok kalibutan, ug ibuhat sila nga akong mga tinunan, ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. 20. Ug tuloy sila sa patuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So paano maging apostasi ang simbahan ay tinayo ng Panginoong Hesus na nandyan man siya palagi hanggang sa katapusan? At maliban sa Panginoong Hesus, ipinadala ng Ama ng Panginoong Hesus ang Holy Spirit upang ito ang magabay sa simbahan. So paano ma-apostasi? At ibasahin mga kapatid ang Juan 14:26. Gospel of St. John, chapter 14, verse 26. Ito ang sinabi.
ang manlalaban, ang espiritu nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo o magpainumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. So, paano maging apostasy? Na nandyan man palagi ang Holy Spirit na magpaalaala, magturo at magpaalaala sa lahat ng sinasabi ng Panginoong Hesus. So, paano maging apostasy? Ito pa, ipinayag pa ni St. Paul na ang simbahan ay ang haligi ng katotohanan. So, paano maging apostasy? 3:15 ng 1 Timoteo. Ito ang sinabi. Apan kung malangan ako, kinisulata, mao'y magtudlo kanimo, kung saan na ito pagkinabuhi, diha sa panimalay sa Diyos. Na mao ang iglesia sa buhay na Diyos, ang haligi o ang sukaranan sa kabaturan. So, paano maging apostasy ang simbahan na tinayo ng Panginoong Hesus? Na siya man ang sukay ng katotohanan. So, grabe si Felix Manalo, no? Grabe ito kawan na to eh. Tako kayo itong tulbagon sa Ginoo. So, yan mga kapatid, no? Na ang mga ipinayag sa kanilang sinasabi na si Felix Manalo ang last messenger ay isang kasinungalingan.